Welcome back to Hyper Geek. I'm your host, Kuya Boss nga pala. At syempre, pag-uusapan natin ito, mainit-init pa. Bagong-bago na One Piece TV series or One Piece live action. No? One Piece type adaptation. No? Bahala kayo kung anong gusto nyo itawag. Syempre, kung mapapansin nyo, Kuya Boss, ba't pangalawang episode na yun ng One Piece Well, mga tol, kailangan No? Kailangan natin pag-usapan. And creating this live action of this great manga and anime is a monumental work. No? Napakalaking project na to, napakalaking responsibility nito kasi isa to sa mga big three and this is my number one anime, no? One Piece. Kasi yung kwento ko about One Piece, kung paano ako nagsimula at kung paano ako naging fan, nandun na yun sa episode number 7 natin, no? Yung ating Joy Boy episode, yung ating Gear 5 episode, no? Dito sa Hyper Geek, about One Piece din yan. Ngayon, just to jumpstart this episode, ano ba yung expectation natin dito sa adaptation na to? Kasi for the longest time, palaging crucial no? Yung mga adaptation, whether it be a live adaptation ng anime, a live adaptation ng isang video game, madalas, crucial talaga, debatable, no? Maraming hindi nagkaagusto more than dun sa nagkaagusto sa mga nilalabas na adaptation lately. And yung nilabas yung trailer ng One Piece live adaptation, ang dami na agad naging duda dun sa live action, lalo nung sinapak ni Luffy sa English dub si Alvida, no, dun sa trailer na yon. Yung English sub o yung English dub versus Japanese dub, mag-work ba ngayon? No, pag-usapan natin. Let's go all out. No, let's go all out na agad. So spoiler alert na to, guys. Spoiler alert na. Yung first impression ko dito sa One Piece, no, dun sa Romance Dawn, episode 1. Nakita na natin agad si Gold Roger. Napaka-accurate. Utak, kita mo agad yung yung haba ng, bigote. Yung haba ng bigote niya, alam mo agad na si Roger yun At pinagtripan ko agad yung panonood ko, mga tol. Kasi habang nanonood ako, nililipat-lipat ko na agad sa Japanese dub. Just to see, no, kung talagang sila ba yung original na voice actor na gaganap. At totoo, no, kasi yung mga original voice actor ng anime na to, sila uli yung gumanap. So, para sa iba, para sa akin fan service 'yon, no? Na dinab ulit nila yung simula, pinakita uli nila yung simula. Pero as the story goes by doon sa mga episode na 'yon, tinry ko naman siyang panoorin ng kung ano talaga siya, which is yung English dub, no? Nililipat-lipat ko lang siya from time to time and then inuulit ko, binabalik ko ng English dub para mas mahusgahan ko kasi nami-miss ko lang talaga minsan yung yung Japanese dub ng mga characters natin, no? Pero for the longest part, habang pinanonood ko siya, naka-English dub ako. Eto na, nakita na natin yung ibang mga characters. No, sumulyap si Shanks. Sumulyap dito si Mihawk, tangina pogi. Tapos si Garp. Nakita na natin agad si Garp. Nag-uusap sila ni Roger. Ito yung part na no? Tommy, Bese, Chikara. Shit. Good shit. Good shit pare, nung pinanonood ko to, kinikilig ako nung part na to. Ito yung simula. Talaga. Bago yung kay Alvida, ito agad. No? Talagang realistic Realistic yung taas nung hagdan papunta dun sa execution board. Kitang-kita mo. No? Na talagang accurate siya dun sa anime. Daming tao nagkagulo. Doon nagsimula yung Great Pirate Era. Diba? Yun yung opening song ng We Are. Doon in-explain. Pinakita na agad nila yung setting ng One Piece bago tayo tumawid dun kay Alvida. Ngayon, itong adaptation na to talagang realistic di ba? Nakita na natin yung kay Luffy, pinakita si Luffy, tapos yung kay Alvida, tapos yung kay Kobe, tsaka kay Zoro. All goods. All goods dito sa sa episode 1, no? Lalo dun sa mas highlighted na part, yung kay Kobe, tsaka yung kay Luffy. Diba? Tawid tayo na mabilis dito sa characters. So, since nababanggit ko na yung mga characters. Si Luffy, first impression ko sa kanya, may Tom Holland vibes talaga siya, pare. Yung tawa ng tawa, pabalang sumagot, di ba? Pero hindi mo mararamdaman sa kanya na trying too hard siya to be the Luffy in the anime. Parang natural, no? Natural kay Iñaki Godoy yung pagiging Luffy niya and it feels just right for me. Same thing with Kobe, with Nami, and Usopp, yung character portrayal nila, super solid. Lalo dun kay Zoro. Na mamaya, balikan natin yung kay Zoro. It just feels right. Dito sa, at least yung sa main crew. No? Nung andun yung chemistry nila. Mararamdaman mo yung chemistry nila. Yung kay Mihawk, talagang kamuka. No, yung
yung lahat, kung ano yung facial features ni Mihawk, kuwang-kuha dito sa live adaptation na to. At nung nagka-screen time si Shanks, ay, goods talaga. Kuwang-kuha yung essence for me. Shanks na Shanks yun. Nung pinapanood ko siya, lalo nung nagsalita na siya dun sa flashback, sama si Luffy, no? Etong isang gusto kong highlight na part kasi hindi ko in-expect na matatakot ako dito sa ano na to, sa character na to. Which is yung portrayal ni Baggy. Yung gumanap kay Baggy. Tangina, sobrang galing. Episode 2. Ala Joker vibes, pero nakuha niya. Alam naman natin towards yung mga latest na sa anime, no? Lalo pag nasa Wano ka na, alam naman natin kung gaano na nakakatawa dito si Baggy. Napapaisip ako kasi ganito natin siya nakita sa simula. Hindi natin alam na napaka-importante pala ng role ni Baggy hanggang dulo ng One Piece, no? Just quick look back lang kung gaano ka-importante si Baggy at kung gaano natin siya pinagtatawanan nung simula. Dito sa episode 2, talagang may takot na part. No, matatakot ka kung paano nila tatalunin si Baggy. How can you cut someone that is already in pieces? Diba? Sabi ni Zoro. Super solid nung episode 2 na yun. Talagang nakuha ako doon ni Baggy. Tsaka yung pagtatawa sila, may karatula ng tawa kasi yung pala, kamay lang yung libre dun sa mga captive na tao dun sa circus. Tapos yung mga paan nila, dapat nakaupo lang sila. No? Captive sila. Hindi sila pwedeng gumalaw. Grabe yun. Ang ganda ng version na yon nung live action for me. Ngayon, ito yung gusto ko isang highlight na character, no? Si Garp. Kuwang-kuha ni Garp yung pagka-Garp nung Garp sa anime pag tumatawa siya. Lalo nung tinira niya na ng canyon si Luffy. Puta yung, that's my boy, or ang lakas mo na, parang ganon. Diba, non-verbatim na, pero nung tumawa siya, puta, doon ko naramdaman, tangina si Garp to. Galing. Ganda ng pagkaka-portray dito ni Garp. And, punta tayo dito kay Arlong, no? Si Kratos. Bakit? Boy. Galing. Yung lalim ng boses ni Arlong, tapos, kung nakita nyo, yung unang paglabas ni Arlong nung kinonfront niya si Baggy, yung parang nag-growl pa siya ng parang pating talaga. Galing, takin na matatakot ka talaga. Ang galing ng portrayal dito kay Arlong, no? Although kinulang sa tangkad, pero overall, yung ganda ng pagkaka-portrayal, kahit yung ilong mismo ni Arlong, sobrang accurate. Very intimidating yung portrayal nila kay Arlong, no? Tawid natin dito sa best moments. So, yung mga paboritong moments ko dito sa live action na to. Una yung mga wanted poster. Ang inang galing. Kay Gold Roger pa lang di ba? Pagkasalpak mo kay Gold Roger, lalo yung kay Don Krieg, yung binrake the fourth wall niya, kinuha niya yung wanted poster. Kahit yung iba pa, kay Kuro, sino pa ba yung mga may wanted poster? Basta marami pa, kay Mihawk din. Di ba? Bounty canceled. Tangina kasi si Chibukai siya Galing, tangina. Gusto ko yung yung touch na yun sa live adaptation na yun. And syempre, dito lalabas yung option mo na talagang kung ayaw mo yung English dub, meron kang option na palitan siya ng Japanese dub. No, pwede mo siyang palitan. Kung talagang gusto mo yung original, no? Sa akin hindi lang siya masyadong nag-akma kasi syempre iba pa rin yung although gets no fan service, iba pa din pag yung English dub kasi yun talaga yung mararamdaman mo yung emotion ng mga character kasi yun talaga yung boses nila versus dun sa Japanese dub na original VA dun sa anime yung mga maririnig mo, no? Which is a solid addition for me. Goods yun kasi yung original pa rin yung pinagawa nila na parang after all this time, we get to hear these characters again, these VAs again, na talagang kinalakihan na natin. Na, goods yun. And gusto kong bigyan ng highlight, no? Yung choreography ng sword fight ni Zoro. No? Props kay Maki New. Parang galing mo. Yun yung isang yun yung isang sabihin nating mahirap i-portray sa live action, 'di ba? Yung choreography ng sword fight. And ang dami yun. Ang dami ng part na yun. Dito sa live adaptation na yun na talagang na-appreciate ko kasi galing lalo dun sa bar fight. Dun sa bar scene kung saan pinakaunang nagkita si Nami, si Luffy at saka si Zoro, or actually hindi sila nagkita o hindi pa sila nagpansinan doon pero andun sila lahat. 'Di ba? Yung nangyari kay Helmepo, yung naglaban sila ni Helmepo. Yun. Galing nun. Hindi niya hinigit yung espada niya. Diba? Parang yung, scabbard lang ng espada niya ginagamit niya o yung
Kalimutan ko yung tawag dun sa part ng espada na yan. Basta yung ano lang, yung handle lang ng espada, yung gamit ni Zoro. Galing nun. Galing nung choreography dun ni Makenyu. Grabe. Punta tayo dito sa favorite episode. No? I think nakapyawan ko na kanina. Yung favorite episode ko, yung episode 2. Kasi yung portrayal talaga ni Buggy at kung paano tinalo si Buggy, for me, isa sa mga best part itong live adaptation na to. Iba pa yung sa Baratie, iba pa yung laban ni Zoro at kay Mihawk. Itong kay Buggy, kuwang-kuwa talaga ako nito. Ang galing. Ang galing. Yung circus sa paglabas ni Nami, puta yung village na yon, wasak. Kung nasan sila. Gustong-gusto ko yung part na yun kasi doon palaging inuulit ni Luffy na I'm a different kind of pirate. So, I'm a different kind of pirate. And looking forward ako sa kung paano mangyayari kay Buggy moving forward. Kasi galing talaga, bentang-benta sa akin yung portrayal ni Buggy dito and the way how the story was told habang ini-introduce si Buggy na talagang pirata siya, hindi lang siya basta clown. Pirate siya. Galing. Galing. Sorry, excuse for a crew. Yung lagi niyang binabanggit kay Luffy doon. And, eto, simp alert. Favorite character, syempre Nami. No? Ang galing ng perfect casting, Emily Rudd. No, dito kay Nami. Kung makikita mo kung paano as a navigator si Nami, lalo dun sa Arlong Park, yung acting ni Emily Rudd doon, super solid. No, andun si Makenyu bilang Zoro, andun si Iñaki Godoy bilang Luffy, pero si Emily Rudd, grabe. May part na pagkabayas, di ba? Meron talaga, no? And, di ko alam kung napansin niyo to. Ito yung favorite moment ko din. Nung unang flashback ni Shanks na pinakita si Luffy, nakulot, na hindi pa niya nakukuha yung Devil Fruit, pansinin yung mabuti na tumutugtog yung Bink Sake sa background. Pansinin nyo, tumutugtog yung Bink Sake habang nag-uusap sila ni Shanks at ni Luffy. Sobrang kinikilig ako ng part na yan kasi ang tagal pa nung Bink Sake, ibang ano pa yun, saan ba natin narinig yun? Papunta kay Labun. Tama ba? Basta yung part na yun, no? Hindi ko na lang maalala ng kung ano yung eksakto, pero dun pa yun sa part ni Brook eh. Yung Bink Sake na yun eh, kung di ako nagkakamali, and ang aga nating narinig dito. Diba? Sa dami ng musical composition nung anime ng One Piece, isa yung Bink Sake sa talagang iconic. At mararamdaman mo yon yung unang tunog pa lang, maririnig mo yon. Para doon ako pinakakinilig talaga. Doon sa Bink Sake na yun. Ito yung isang favorite moment ko na dito sa series ng live action. Yung comparison rather ni Luffy at ni Kobe. Yung scene na be a good pirate and be a good marine. Kasi tangina totoo eh. No, sa lahat ng kupal na pirata at marine dun sa One Piece, sila yung matino, sila yung maayos. No, mas na-appreciate ko siya dito kasi inaluan ng acting eh. 'Di ba? Ang galing niyang pagkaka-portray din dun sa gumanap kay Kobe eh. And syempre yung kay Luffy. 'Di ba? Ang galing nito, and alam naman natin, 'di ba? Na-spoil kasi ako. Alam natin kung gaano ka-importante. Hindi ko kayo spoil guys. Alam natin kung gaano ka-importante yung role ni Kobe moving forward after Wano. Yun na lang. Hindi ko na kayo i-spoil masyado kasi baka hindi pa kayo na-spoil, pero kung napanood nyo yung One Piece Film Red, doon ako na-spoil kung ano ginawa ni Kobe. Yun. Ang galing lang kasi great refresher tong anime, itong live adaptation na to habang nanonood ka ng One Piece, no? Na parang ang tagal ko na rin kasing napanood yung One Piece since college, and ngayon nare-remind ako kung ano yung mga beginning nila, yung humble beginnings nilang lahat, yung origin story. No, kahit may mga konting binago, ma-appreciate mo pa rin yung essence. Andun pa rin yung essence ng character. Diba? Ngayon, ito yung huli na babanggitin ko sa best moment. Yung Gomu Gomu no Battle Axe o yung Ono. Putang ina, pare. Doon nawala yung cringe ko. Doon nawala yung pagka-iri ko dun sa part na binabanggit ni Luffy yung Gomu Gom. No, kasi dun sa una hindi ka talaga masasanay eh. Na parang lalo dun kay Alvida, parang iba siya. Bago siya sa tenga. No, bago siya sa tenga kasi yun nga, nasanay ka sa Japanese dub. No, pero as the story goes on, habang pinapanood mo siya at inuulit-ulit siya ni Luffy dito sa live adaptation, it kind of grows on you. No, yung pagbanggit niya na ganun. Mamaya, i-deep dive natin yun. No? Isa yun sa mga i-deep dive natin later on. Pero,
ito yung isa sa mga best part. Talaga na parang, nung ginawa to ni Luffy, binagsak niya yung Arlong Park. Putang ina, pare. Putang ina. Solid. Accurate. Na parang, nung inangat yung pagkabanggit niya ng Gomo-Gomo, tapos tumingin siya sa taas, alam mo na yung mangyayari. Na binasag niya yon yung Arlong Park na yun. Kasi, yun yung simbolismo ng paghihirap ni Nami. 'Di ba? Yung mga mapa ni Nami nakapaskil doon nung nakita niya yon. 'Di ba? Binasag niya agad. Pinagsasapak niya and ang gandang rendition nun ko. Ilang episode yon? Simula pa Arlong Park sa One Piece, no? Hindi ko na search kung anong episode yon, pero 8 episode, 1 hour each, no? Per episode. Pero napunta tayo agad ng Arlong Park. Ang galing, no? Ito kasi yung bali ng live action sa anime, no? May mga trope sa anime na hindi mo pwedeng madala sa live action kasi magiging hindi siya ma-execute ng tama. Now, for example, yung OA na tawa ng Straw Hat Pirate, yung pagbabatukan nila pag nagjo-joke sila, yung naka-grinch na tawa nila pag inis sila, 'di ba? Hindi mo madadala yun sa live action eh. And that's the challenge. No, yun yung isang challenge sa live action. Na paano nyo dadalhin yung chemistry ng Straw Hat sa anime, sa manga, dito sa live action, na may sense ng realism. Diba? Ito yung isang part na talagang natuwa ako. Tinignan ko to eh. Paano gagawin ni Zoro yung Santorio? Diba? Kasi, hindi ka makakapagsalita. In reality, hindi ka makakapagsalita pag may subo kang espada. Ginawa niya yun. Diba? Ginawa niya yun. And, hindi ko pa narinig na binanggit niyang Santorio, but it was implied nung kalaban niya si Captain Morgan. Galing lang. No? Kasi hindi ka makakapagsalita pag may subok ka espada. Tapos kay Luffy, I think si Luffy, pati si Sanji, yung gumawa nitong mga to, no? I think may part din si Usopp. Yung binabanggit yung skill habang binabanat yung kalaban or binabanatan yung kalaban. Sa anime, madalas siya nag-work eh, di ba? Dito, ang galing lang kasi may balance eh. May balance eh. Yung kay Luffy, may balance eh. Yung kay Sanji, nung kalaban niya yung Fishman, di ba? Doon lang yun nangyari. Pero for most of the battle or battle scene with Zoro, hindi siya Tatsumaki! Hindi siya Onigiri! Hindi siya ganon. No? And yun yung sense ng pagiging realistic niya. Yung realism nung live adaptation, no? Suwak siya. No? Nakuha nung live adaptation yung balance na kung ano yung dapat ihambal sa anime, na in a sense na dapat live action pa din siya na hindi OA. Galing nun. Ang galing nung part na yan. Super excited ako kung paano gagawin ni Sanji yung Double Jumble. Kasi dito sa live action, kung papansinin mo, pag sumipa si Sanji, nabigyan nila ng emphasis. 'Di ba? Parang gumaganon yung hangin. Yung parang may hangin na pabilog pag sumisipa siya doon sa ibang kalaban. Pero, in reality, di ba, gaano kalakas ka ba sumipa? Gaano kalakas in live adaptation yung interpretation ng pagsipa ni Sanji? May ganun eh. Di ba? Sumisipa eh. Gaano kalakas yan kumpara mo sa sword fight? Kasi, si Zoro, humihiwa siya ng espada. Nakikita mo na dumudugo yung mga fishman, yung mga kalaban. Pero yung mga kalaban ni Sanji, tumatalsik lang. Diba? Yun yung isa sa mga nakita ko na konting reality check kay Sanji. Kasi best boy ko si Sanji. No? Kung papipiliin nyo ako, Zoro and Sanji, nabanggit ko to before, talagang team Sanji ako. And yun yung talagang tinignan ko dun sa part na yan, na paano nila pagmumukain na malakas si Sanji. So excited ako dun sa Double Jumble. Sana maabot tayo dun sa mga upcoming seasons. No? More realistic kasi yung live action, and yun talaga yung magiging challenge, no? And for me, hindi lang yun nakuha nila yung chemistry ng Straw Hat Pirates. Andun pa rin yun. Yung simpleng yayakap sinami dun kay Zoro at Usopp, tas si Sanji na iwan. Isang beses lang yun nangyari. Tapos, yung laging pag-aaway nila na, I'm sensing a little bit of tension between the crew, sabi ni Luffy na. Tapos, si Zoro at si Nami, babanggitin na we're not a crew. May mga simple trope na hindi siya pilit. Mararamdaman mo na nandun yung chemistry talaga nung Straw Hat. Kahit nung dumating si Usopp the Great Captain Usopp, dapat ito yung isabit nating Jolly Roger. Dama mo. Ako personally nadama ko yung chemistry nila
No, yun yung pinaka-importante talaga dito sa One Piece, yung Straw Hat Pirates And hindi lang yun ito yung isa sa mga nagustuhan ko talaga. Kung paano nila kinuha or kinapture yung mga setting dito sa live action. Yung itsura ng Baratie, yung isla kung saan na-stranded si Sep at si Sanji, yung marine base, yung circus ni Buggy, yung Going Merry. Tangina. Ang galing. Kitang-kita mo, budgeted. Hindi tinipid, hindi kinuha sa camera angle. Kita mo. Ang galing. Ang galing. Talagang may hustisya dun sa bawat setting na ginagawa nila dun sa sa live adaptation. Kahit dun sa Arlong Park 'Di ba? Kita mo. Galing. $18 million daw per episode to. Mas mataas pa sa Game of Thrones na 15 lang. Pero makikita mo na pinaghandaan talaga siya. And syempre, heavily involved dito si Master Oda, no? Si Ichiro Oda Sensei, yung author mismo ng One Piece. Ngayon punta tayo dito sa nitpick. Yung mga nitpick ko dito sa live adaptation, ano yung mga hindi nag-work para sa akin. Una, nabanggit ko na kanina, nahapyawan ko, yung Gomu Gomu na binabanggit ni Luffy, lalo dun kay Albida, medyo nag-cringe talaga ako, no? I'll be very honest with you guys. Kaya lang, bago kasi siya sa tenga. And yun nga, nabanggit ko, as the story goes on, it kind of grows on you. Lalo dun sa battle axe, nag-work na siya sa akin. Tangina, hindi na siya cringe nung time na yon kasi nasanay na ako. No? Nasanay na ako. And paano kaya gagawin ni Zoro yung Santorio ni Torio niya kapag may kalaban na siya or kung kailan niya gagawin yon? Kasi mahirap yun. Diba? Yun yung isa sa mga looking forward ako. No? Ito yung isang nitpick ko din, hindi tumugtog yung overtaken or version ng overtaken sa Walk to Arlong Park dito sa live adaptation na for me, it would have amplified that scene. Para sa mga fans, para sa mga bagong manonood ng One Piece, maku-curious sila. No? In my opinion, talagang sobrang boom yun pag tumugtog yung overtaken doon. Kaso hindi ko siya narinig eh. Iba yung composition na narinig ko. No, yung execution nila doon, accurate na eh, 'di ba? Yung Iguso, let's go. Right, 'di ba? Gumanon sila. Tapos yung tatlong mukha ni Zoro, ni Sanji, tsaka ni Usopp, na same din yung posing. Nakaganon si Zoro, naka Indian sit si Usopp, tapos si Sanji nag-yosi. Kuha na eh. Ganon din kasi yung laruan yung dramatic showcase ng One Piece. Tapos yung pagtaas ng kamay ni Luffy, lahat accurate eh. Yung overtaken lang yung talagang feeling ko na kulang dun sa part na yan. No? This is going to be very tricky. No? Itong next na sasabihin ko na nitpick ko. No? Which is yung kay Nojiko. Ayan. Hindi siya nag-work for me. No? Hindi siya nag-work for me. Does it feel like Nojiko, like any other character, pag tinignan mo? No? Kasi marami namang binago dito sa live adaptation na to or dito sa live action na to. Nabenta ba sa akin yung character portrayal ni Nojiko? And ang sagot ko is hindi. No? Sobrang tricky nito kasi may part pa nga na ginagaslight ko yung sarili ko kasi hindi lang ba talaga siya accurate? Racist ba ako? Ba't di ko siya nagustuhan? O hindi lang talaga nag-work sa akin? Kasi yung ibang character, okay naman eh. Goods eh. Kahit may mga pagkakaiba yung ibang character, nag-work siya sa akin eh. Si Lucky Roo. Good siya. For me. Wala yung haba ng ilong ni Usopp, pero okay siya sa akin. Hindi matangkad si Arlong dito sa One Piece live adaptation, goods pa din. No? Yung kilay ni Sanji na paikot, na sobrang iconic, wala siya. Pero nag-work pa din siya sa akin. No? Ano yung punto ko dito? Kasi yung essence ng character nandun pa rin eh. At nabenta siya sa akin. No? Hindi siya naging pilit. Andun pa rin yung essence ng character. Sa dami ng hit and miss dito sa live adaptation or dito sa live action na to, yung kay Nojiko, yung isang miss for me. No? One Piece is a very diverse anime. Napaka-diverse ng anime na to. And if gusto nila magpasok ng mga diversity agenda, tangin ang dami. Dami sa One Piece pwedeng lagyan. Pero wag sana yung pilit. For me, wag sana yung pilit. Kasi yung kay Lucky Roo, pasok naman eh. Diba? Pasok naman eh. Kailangan ko sabihin to kasi alam ko may mga taong pwedeng ma-misinterpret ako o
baka pwedeng iwasan na lang to basta no? Yung ganitong punto ko, pero alam ko kasing cancelable statement siya at pwede tong ma-misunderstood ng ibang tao. Naging debate kasi to online. Kesyo, okay si Nojiko, racist ka lang or di ka tunay na fan. Kesyo, si Oda nga pumayag anong karapatan mo na hindi magustuhan or baka hindi ka talaga tunay na fan. Kasi dapat okay ka sa mga naging desisyon dito sa live adaptation. Which is I totally disagree. Kasi kahit fan ka, dapat kaya mo pa rin i-criticize yung mga hindi mo nagugustuhan sa isang franchise or sa isang content. Pwede ka pa rin may hindi magustuhan sa isang franchise and that's okay. Diba? For me, yun yung experience Yun yung experience mo and meron kang pinagbasihan, opinion mo yan, that's okay. No? Kahit nga ang daming pagbabago, ito, hindi na bago to, diba? Yung mga nangyayari sa manga versus ako ano yung nangyayari sa anime, ang daming nawawala, daming dagdag bawas, daming issues online. Pero at the end of the day, kung ano yung nag-work sa'yo, goods lang. No? Yun yung importante. At kung nag-work sa'yo, itong Nojiko na to, goods lang. No? Goods na goods yan for me. Siguro sa akin, magagamot ba siya ng more screen time? Pwede. No? Or if gaganapan siya ng ibang actress, diba? Ibang actress na quote-unquote black din? Pwede. Pwede. Or gaganapan siya ng tan skin na actress gaya sa anime? Pwede. No? What if territory na kasi ito kung ano yung pwede natin pag-usapan to for me improve kung ano yung naging portrayal kay Nojiko. Pero same thing with Makino for me. Ito yung underrated waifu sa East Blue And hindi ko rin nagustuhan yung portrayal ni Makino dito sa ano na to, sa live action na to. Pwede pa lampasin? Oo. Hindi ganun ka-importante para punahin siya. Oo naman. Hindi naman naka-apekto sa story or sa experience ko overall. Oo. Pero kailangan ko kasing sabihin to. No? Kailangan ko siyang sabihin kasi gusto ko, authentic ako dito sa podcast na to. At hindi ako iiwas sa mga gantong klaseng punto kasi ganito talaga yung napi-feel ko. Ganito talaga yung nararamdaman ko. At para saan pa tong podcast na to, para saan pa yung authenticity ko kung isi-sugarcoat ko yung mga gusto lang marinig ng mga tao. No? So for me, yun yung mga nitpicks ko dito sa live action na to. No? Punta tayo sa finale. Ng episode na to. Yung adaptation, crucial yan palagi Diba? Palaging debate yung accuracy, yung pagbase nila sa source material, yung casting, lahat. No? Napanood ko yung The Last of Us live adaptation. No? Yung live action din last year. Dami rin naging debate dun. Kesyo, mahina yung gumanap na version ng Joel dito. Hindi ito yung Joel na nakilala namin dun sa video game. Kesyo, yung gumanap na Ellie, hindi mukhang Ellie, si Bella Ramsey. Diba? Iba yung nangyari from most of the episodes dun sa The Last of Us. Iba yung bar scene. Diba? Iba yung nangyari nung nakita si Tommy at si Joel. Kasi sa video game, nagsapakan sila. Dito, umiyak si Joel. Diba? Ang daming naging debate. Ang daming naging discussion, opinion. Kahit dun sa love scene ni, I forgot the name, pero yung dalawang tropa ni Joel, kung saan niya nakuha yung kotse. No? Pero yung mga alteration na yon, for me, in my own opinion, nag-work pa rin siya. Bakit? Andun pa rin yung essence ng mga character. No? The story or the live adaptation, nabubulol talaga ako. The story or the live adaptation did its best to stay close dun sa source material. Kung ano yung pwede maging live adaptation kasi hindi mo naman pwedeng i-press R3 habang lumalaban si Joel nang may saksak siya, 'di ba? Tapos si Ellie bumabarel. Hindi mo kayang ilagay yun sa sa live adaptation dun sa HBO series na yun. No? And for me, na-enjoy ko yung version ng The Last of Us for the most part. Going back dito sa live action, no? Let's say hindi na involved si Oda. No? Tanggalin natin yung part na involved si Oda dito. Pero ganito pa rin kaganda yung live action. Try judging the adaptation on your own. For you, maganda ba yung One Piece TV series? Nag-work ba sa'yo yung TV series, yung live action na to? Cringe ba siya para sa'yo? Natapos mo ba? Kinilig ka ba? Kasi,
I think yun yung pinaka-importante, no? Nagka-goosebumps ka ba habang nanonood o tinigil mo kasi hindi talaga siya nag-work sa'yo? For you, okay pa din yung anime. Kasi sa akin nag-work yung totality ng live action na to. Oo, maraming binago. May mga hindi accurate, totoo. Hindi tumugtog yung overtaken kay Nami, hindi lumuhod si Sanji kay Seth Sabarati, hindi nakalaban ni Luffy si Don Krieg Sabarati, wala yung mga original composition ng music ng One Piece na talagang nagpaiyak sa atin. But at the end of the day, is it still worth watching? Diba? Is it still worth watching? At ang sagot ko ay yes. Oo. Bakit? Kasi yung main essence ng One Piece nandun pa rin sa live action. Yung chemistry ng Straw Hat, yung backstory nila, the real solid effort to recreate the massive island and sceneries dun sa anime. Lalo dun sa isla kay Seth na napakaikli lang nung part na yon. Pero pag tinignan mo dun sa live action, putang ina, ang laki nung isla. That is something na hindi mo kayang i-take away dun sa live action na yon. Yung lupet ng itsura ng Sea King, yung ganda ng Devil Fruit, yung portrayal ni Buggy, yung portrayal ni Mihawk at ni Kuro. Ang gagaling nung part na yon sa live action, sa live adaptation na to. Yung laban ni Arlong at ni Luffy hanggang dulo. Yung pagkabasag ng espada ni Arlong. Doon kay Luffy sa inis ni Luffy, Nami takbo. Putang ina, round 2 na. Goosebumps pa din eh. Laban pa rin eh. And for me, yun yung pinaka-importante. Yung balanse ng animation at ng live adaptation kuwang-kuha nila dito. Sana yung mga adaptation sa susunod na anime at kahit video game maging ganito. No, sumunod sa ganito, maging basihan tong live action ng One Piece na to. At kung intimidated ka pa rin sa haba ng anime, try mo to. Try mo tong live One Piece adaptation na to. It's a great refresher for me considering na college days ko pa napanood yung One Piece years ago. No, years ago. Sobrang vague na ng pagkakatanda ko dun sa mga intricate detail dito sa One Piece na to. For me, super excited ako sa kung paano nila i-introduce si Nico Robin. Kung paano nila i-introduce or yung casting nila kay Nami na talagang sobrang nag-work sa akin. Yung galing ng portrayal ni Emily Rod bilang Nami na binantayan ni Oda yung mga ibang bagay dito. Super excited ako kung paano nila gagawin si Miss All Sunday at si Chopper. Diba? Yan si Chopper. Talagang super excited ako. Sana matuloy. No? Sana magtuloy-tuloy to. Yung live adaptation na to, hindi ko lang alam for gaano katagal o kung hanggang saan. Kasi kung hindi pa tapos yung anime, hindi ko alam kung paano nila gagawin dito sa sa live adaptation, and $18 million is not a joke. No? hindi yun biro. So sana mag-boom, sana magtagal. At kung pinapanood mo to, pinakikinggan mo tong podcast na to nang hindi mo pa napapanood itong One Piece TV series kasi siguro naghahanap ka ng motivation kung ba't mo siya papanoorin, panoorin mo na. No? Try mo na. Super solid yan. One Piece. Pare. Gaya ni Tom Holland, nadulas din kasi si Iñaki Godoy. Nadulas siya dito kay Crocodile. Sa isa sa mga interview sa kanya. And for me, doon yung isa sa mga nilulook forward ko dito sa live action na to. Alabasta Arc. Pare. Isa to sa pinaka-paborito kong antagonist at anti-hero. Ito si Crocodile. At itong Alabasta Arc. Ito yung ito yung gauge ko. Na for you, kung hindi nag-work sa'yo yung anime hanggang Alabasta Arc, okay lang. Baka hindi talaga para sa'yo yung One Piece. Pwede ka nang tumigil. Ito yung crucial for me kasi dito na lahat talaga mararamdaman mo eh. Diba? Dito yung Am I Still Your Nakama, yung kakupalan ni Crocodile, kung bakit nawala yung tubig sa Alabasta. Huy, grabe. Isa to sa maagang arc ng One Piece na talagang super solid for me. At ito yung isa sa aabangan ko na sana umabot dito. Sana umabot dito yung live adaptation. Hindi ako magsasawang sabihin sa inyo na worth it yung oras nyo sa One Piece. Worth it yung oras nyo sa anime. Para sa mga tinatamad pa rin dahil mahaba, ito na yung hudyat nyo.
Ito na yung signal nyo para simulan yung anime. Hype ako doon, tangina. Ichiro Oda, Sensei, pare, maraming salamat. Sana healthy ka palagi. No, alam ko minsan nagte-take ka ng leave of absence sa pagsusulat ng manga, goods ang 'yon. Sana ako maabutan ko yung ending ng One Piece. Personally, and may reason kung bakit top 1 ko to na anime sa ngayon. One Piece, pare, number 1. Maraming salamat sa lahat ng nakatapos at nag-enjoy dito sa episode na to. Let me know your thoughts as well. Ano yung best part sa'yo ng live adaptation ng TV series na to? Ano yung hindi nag-work sa'yo? At kung na-enjoy mo tong episode na to, please do rate the podcast. No, kung saan mo man to napapakinggan. And click mo na rin yung follow para sa mga upcoming episodes natin. Kung meron kang mga recommendation, suggestion na mga topic na gusto mong pag-usapan, go ahead. No, message mo ako or pwede mo i-comment dyan sa Spotify. Hypergeek is just one of my main content. No, isa to sa main content ko as of now, and if interested ka pa sa ibang mga content na geek-related, kaya sa mga video games or sa toys unboxing, yan, please do follow my main platform sa Facebook under Kuya Balls, TikTok, IG, YouTube, also under Kuya Balls. No? Join our community as well sa Discord, Facebook group under Zero City. Nandyan yung link lahat sa description ng episode na to. Maraming salamat ulit sa pakikinig and see you on the next Hypergeek episode. Out na muna si Kuya Balls in 3, 2, 1. One Piece number 1, pare. Let's go!